So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo ba mga minamahal, napaka-elitista po ng mga DDS. Can you imagine na dapat sana matuwa sila dahil nakakatulong ang ating unang ginang para masolusyonan ang gutom po sa almost 700,000 families na food poor. Abay, nilait pa po nila yung programa ni First Lady. Sa mga hindi po nakakaalam, naglunsad po itong si First Lady mga minamahal ng walang gutom kitchen. And this is the first time na magkaroon ng food bank sa bansang Pilipinas. Sa ibang bansa, ginagawa po ito. Sa Pilipinas, wala pa po. And this is history kasi first time po itong mangyari sa bansang Pilipinas. Kapag lumago po itong food bank na to, nationwide nilang gagawin sa bansang Pilipinas. Anyway, ano ba yung ginawa nilang panlalait? Tingnan nyo itong picture ni First Lady, ha? Hindi na nga lang nila nilait yung programa ng ating First Lady, nilait pa mismo nila si First Lady. Kasi nakikita niyo yung picture, di ba? Post ni First Lady yan. Launching the Walang Gutom Kitchen by the Department of Social Welfare Development, DSWD. Tapos nakikita niyo yung pinakaunang picture na malaki dyan. Nakikita niyo naman ata, no? Na naka-red, itong si First Lady. Ang sabi nila, ay yung unang gina ngayon, Jollibee Crew na daw. Yan yung kanilang pinapakalat na panlalait sa ating First Lady. First of all, walang masama sa pagiging Jollibee Crew dahil marangal po yung trabaho. Ang hindi marangal, yung pagiging trolls ninyo. 'Di ba? Yung pagnanakaw ng amo nyo sa kaban ng bayan, yan yung hindi marangal. Yung pagpatay sa napakaraming Pilipino, yan hindi yun marangal. Yung ginawa po, yung mga crew sa mga fast food chain, wala pong masama doon dahil nagtatrabaho po sila para maka-earn ng pera, pantustos sa kanilang pag-aaral, lalo na kung ikaw ay estudyante, pambigay sa kanilang mga pamilya. Walang masama sa pagiging crew sa isang fast food chain. So bakit nyo kailangang laitin si First Lady na nagmumukhang Jollibee Crew? Eh wala pong masama doon. Alam nyo, I have a friend, mga minamahal, na sabi niya ang ganda magtrabaho sa fast food chain. Kasi napaka-student friendly. Trabaho sa gabi, tapos nag-aaral siya sa umaga. Malaki po yung tulong ng kanyang pagiging Jollibee Crew. At napagtapos niya, mga minamahal, ang kanyang sarili nang dahil po doon, nagtatrabaho siya sa gabi and then nag-aaral sa umaga. Malaki po yung naging tulong ng kampanya sa kanya. So bakit nyo kailangang laitin yung mga Jollibee Crew? Diba anong akala nyo sa mga yan? Langgam lang na pwede nyong tapak-tapakan? Kung wala yung mga Jollibee Crew na yun, sino yung magsiserve sa atin ng pagkain? Diba? Ako nga, against nga ako yung sa may machine-machine na pinipindot na lang eh. Kasi mas kailangan ng manpower diyan para kahit papaano may matulungan ng mga Pilipino. Eh kaso high-tech na ngayon. Dapat sana bawasan din nila yung cost ng pagkain nila kasi tayo nang pumipindot doon. Hindi naman dating trabaho yan, 'di ba sana? Sana nag-hire na lang sila ng 'di ba nagigets ninyo? Mas kailangan natin ng manpower over the technology. Kaso wala nag-improve na yung bansa, yung mundo. But anyway, wala kayong karapatan na laitin yung mga fast food crew na mga nagtatrabaho na yan. Dahil in the first place, marangal yan. Pangalawa, mga minamahal, yung programa po ni First Lady, malaking tulong po yan sa mamamayang Pilipino. I don't know, hindi ata nagigets ng mga DDS na pinapalabas nila, ay mga tira-tira lang yan ng mga private company, tira-tira lang yan ng mga hotels, yan yung ipapakain ninyo, yung kinain na nila, tapos ipapakain nyo pa sa mga Pilipino. Talagang ganun yung critical thinking nila, mga minamahal, na pag sinabi, ganito kasi, food bank yan, oo. Magtutulungan po dyan yung gobyerno at yung private sector. Kadalasan kasi sa mga hotels, sa mga may mga surplus. So instead na itapon sana nila yan, ibigay na lang sa walang gutom kitchen or sa tinatawag na food bank. 'Di ba? Kasi may mga private sector din naman na nagdo-donate ng bigas, nagdo-donate ng mga delata. So instead na itapon,
'Di ba? Ipakain na lang diyan sa mga kababayan natin Pilipino na nagugutom. 'Di ba? Dalawa yung matutugunan dito, mga minamahal. Yung nagugutom ng mga Pilipino at yung food wasting. Pero hindi ibig sabihin na yung surplus na yun is lahat mga tira-tira. Hindi po yun ganon. Kunyari, nagluto kayo ng ganitong pagkain, madaming natira na mga ingredients, ibibigay doon. Hindi yung literal na kinain ko na, tapos ipapakain ko pa sa'yo. Hindi yun ganun yung ibig sabihin nun. Ewan ko kasi mga bobo talaga mag-isip ng mga DDS na to eh. Lahat na lang na nakikita nila, puro na lang mali. Eto, panoodin nyo tong video na to. Panood ko sa inyo ha. This Walang Gutom Kitchen is a food bank kung saan ang private sector at ang public sector magsasanib puwersa para mabawasan ang wastage ng pagkain at matugunan rin ang problema ng kagutuman sa Metro Manila at later on when we expand this type of food banks nationwide. Isa sa prioridad ng Administrasyong Marcos ang mabawasan ang kagutuman sa bansa. Kaya ngayong araw, pinasinayaan ng Department of Social Welfare and Development kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang pagbubukas ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay City. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, layo nitong mapakain ang mga Pilipinong nagugutom sa tulong din ng mga pribadong sektor. Sinabi ng kalihim na hinihikayat nila ang mga hotel at restaurant sa bansa na dalhin sa Walang Gutom Kitchen ang kanilang mga sobrang pagkain upang maipamahagi sa mga nangangailangan. Actually, iba-ibang konsepto eh. Meron kasing surplus na luto na, pero meron ring mga food companies na nagdo-donate ng hilaw pa or nasa dilata. So lahat yan tatanggapin natin basta pagkain para masigurado natin na yung mga pamilya natin, yung 700,000 na food poor families natin, meron silang matatakbuhan rin pagka kailangan nila ng pagkain. Matatagpuan dito sa Pasay City ang kauna-unahang Walang Gutom Kitchen ng DSWD. Bukas ito araw-araw at maaaring puntahan ng ating mga kababayang nagugutom at nangangailangan ng makakain. Alas 6 ng umaga magsisimula ang operasyon ng Walang Gutom Kitchen at magsasara sa oras na maubos ang lahat ng supply ng pagkain kada araw. Dagdag pa ni Secretary Gatchalian na nakikipagtulungan sila sa mga eksperto upang masigurong ligtas kainin at masustansya ang mga pagkaing ihahain ng DSWD sa nasabing lugar. 80 benepisyaryo ang nakatanggap ng libreng pagkain sa unang araw ng Walang Gutom Kitchen, kasama na rito ang pamilya ni Gerald at Mary Jane. Ayon sa may bahay na si Mary Jane, may mga pagkakataon na hindi nakakakain ng kanilang pamilya dahil wala silang pera. Kaya ang ganitong inisyatibo ng pamahalaan ay malaking bagay para sa kanila. Malaki po, malaking tulong sa amin. Yung nakakakain kami ng maayos. Kaya malaking tulong po sa amin. Para naman sa kanyang asawa na si Gerald, mahirap kumita ng pera kaya sa tulong ng DSWD ay sigurado na sila'y may makakain sa isang araw. Sa bangkita po ako ng tulong mo. Kaya malaking pasasalamat ko po dahil sa DSWD, sa Walang Gutom program. Kaya maraming salamat po. Dahil po sa malaking tulong na po sa amin. Ayon sa DSWD, tumatanggap ang ahensya ng kahit anong donasyong pagkain o inumin mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na nagnanais magbigay ng tulong sa mga kababayan nating nakararanas ng gutom. Jed Neresina, UNTV News and... Diba? Ang ganda ng concept. Actually, sa ibang bansa, ginagawa yan. Mayroong mga food bank ang ibang bansa. Ang Pilipinas lang talaga yung wala. Tapos mababalitaan natin na ganito katunilada ang nasayang na pagkain sa kada araw, sa kada taon. Instead na makarinig tayo ng ganong balita, diba, much better na lang na yung mga... Hindi naman tira-tira yan, literal, mga minamahal. Yung surplus, yung sobra nilang pagkain, ibibigay dito sa ahensya ng gobyerno nang sa gayon, maipakain nila sa mga Pilipino na nagugutom. Dalawa po yung masusolusyon ng problema dyan, yung food waste, mga minamahal, at yung kagutuman mismo ng mga kababayan nating Pilipino na food for families. I hope you get it, mga minamahal. Malaking tulong po yun. Instead sana nalaitin, bakit hindi na lang tayo magpasalamat?
'Di ba? Nakatulong yung unang ginang, hindi di porket galit kayo kay First Lady, lahat na lang ng programa ni F. Elisa, magagalit kayo. Tama ba yun? Ay, nako. Anyway, salamat po, First Lady Liza. Yan po yung mga hindi kayang gawin ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama. Anyway, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.